Nung umaga ng Disyembre 17, 2024, lumabas si Teniente General Igor Kirillov mula sa isang gusali ng apartment sa Ryazansky Prospect sa timog silangang bahagi ng Moscow, mga 7 kilometro mula sa Kremlin. Siya ang pinuno ng puwersang depensa ng Russia laban sa radiological, chemical at biological na mga banta at isa sa pinakamataas na opisyal sa militar na nasa puso ng pinakabinabantayang kabisera ng bansa. May nakapart na electric scooter sa pasukan. Dumaan sina Kirillov at ang assistant niya. Tapos, biglang sumabog ang scooter. Ayon sa state media ng Russia, ang aparato ay may 300 gramo ng TNT equivalent. Sapat para mabasag ang bintana ng gusali sa kabila ng kalsada. Parehong agad namatay ang dalawang lalaki. Makalipas ng ilang oras, kinumpirma ng source mula sa SBU ng Ukraine sa ilang Western media na sila ang may gawa nito. Isinagawa ang operasyon isang araw matapos kasuhan ng Ukraine si Kirillov sa pamumuno sa paggamit ng bawal na chemical na sandata. Pag-isisipan mo kung ano ang ibig sabihin yan. Matagal nang sinasabi ng Russia sa mamamayan at mundo na hindi kayang galawin ang kanilang teritoryo. Ang digmaan sa Ukraine ay nangyayari sa malayo, sa ibang bansa, at kontrolado ng Russia na nananalo. Isa sa kanilang top na general napatay ng bomba sa scooter ilang minuto lang mula sa Red Square. Kahit tawagin mo itong pagpatay o asasinasyon, ito ang nakikitang dulo lang ng isang bagay na tahimik at matiyagang binuo sa loob ng mahigit isang dekada. Talakayin natin kung paano umangat ang intelligence service ng Ukraine mula sa pagkawasak at infiltration noong 2014 hanggang sa maging isa sa pinakakinatatakutang lihim na puwersa sa mundo at ang papel ng CIA sa pagbuo nito. Para maintindihan ito, balikan natin ang 2014 nang sakupin ng Russia ang Crimea at pasiklabin ang digmaan sa Donbas. Hindi lang mahina ang security service ng Ukraine, kundi na kompromiso rin mula loob. Sa katunayan, ang punong tanggapan ng SBU sa Luhansk na nasa mismong Donbas ay sinalakay noong Abril 2014 sa yugto, bago sumiklab ang digmaan sa Donbas. Ayon sa isang pagsusuri ni Marek Sivets, isang opisyal ng Polish Internal Security Agency at espesyalista sa mga operasyon ng Russian Secret Service, ang SBU ay talagang napasok na ng mga lihim na serbisyo ng Russia. Hindi pinagtatalunan ang mga payak na katotohanan ng araw na yon. Noong Abril 6, 2014 isang grupo ang sumugod sa Regional SBU building at matapos nito, bumagsak ang punong tanggapan at naubos ang laman ng armory. Nawala ang isang buong supply ng mga ripleng pangmilitar, granada at pampasabog. Sapat para mag-armas sa pag-aalsang malapit ng lumaganap sa Donbas at magsimula ng digmaan. At ang paraan kung paano bumagsak ang gusali ay kakaiba. Ang mga opisyal sa loob, kabilang ang mga tauhan mula sa elite na unit na Alpha, ay inutusan na isuko, pati ang kanilang mga service pistol. Ang imbakan ng mga armas ay sinigurado gamit ang mga pekeng mina. Ang kalapit na garrison na may 12,000 sundalo ay hindi nagpadala ng karagdagang puwersa at ang mga detainee na inaresto noong nakaraang gabi ay pinalaya pabalik sa mga tao, kung saan agad silang tumulong sa pangungguna ng pag-atake. Bawat isa rito ay maaring dulot ng takot o kakulangan sa kakayahan. Ngunit ayon sa mga Polish na analista, ang gusali ay binuksan talaga mula sa loob. Sabi niya, hindi na kailangang mag-recruit ng Russia ng opisyal dahil pwede na nilang umasa sa mga lokal na politikong may kontrol sa kanila at mga patron ng partido ng mga reyon na may koneksyon sa pulisya, administrasyon at mismong serbisyo ng seguridad. Ngunit ito ay nagkataon lang talaga. Ang patunay kung gaano kahina ang SBU noon ay testimonya ni Valentin Nalievichenko, ang pumalit matapos ang revolusyon. Sabi niya, minana niya ang ahensyang wasak na, tumakas ang dating pamunuan sa Russia o Crimea at walang naiwan na operative files o armas. Sinabi niyang labis nang na-infiltrate ng FSB ng Russia ang ahensya at siya ang unang hepe ng SBU na nagsimulang mag-aresto ng mga opisyal ng FSB sa Ukraine. Wala sa mga iyon ang nagpapatunay kung ano ang nangyari sa Luhansk, pero ipinapakita nito na ang kalagayan ay angkop para mangyari iyon. Kapag ang namumuno sa serbisyo ang nagsabing puno ito ng mga ahente ng Russia, ang tanong, kung isinuko ang isa sa mga himpilan nito kaysa nawala,
ay hindi na conspiracy theory, kundi makatuwiran ng itanong. Iyan ang wasak na kalagayang pinagsimulan ng Ukraine. Maaring muling maimpluwensyahan ng Russia ang bansa, pinamumunuan ng mga tagapagmana ng KGB, o subukan itong magtatag ng tunay na demokratiko at makakanlurang mga serbisyo mula sa guho. Pinili ng Kiev ang ikalawang landas. Sentro ng muling pagbangon si Valery Kondratyuk, na dating nagtrabaho sa SBU at naging pinuno ng HUR, ang serbisyong paniktik militar ng Ukraine. Noong 2015, ayon sa mga investigasyon ng Washington Post at New York Times, tumulong ang CIA sa pagsuporta sa paglikha ng isang bagong espesyal na unit ng SBU na tinawag na 5th Directorate, na pinagsama ang pagkontra sa kontrapaniktik at mga espesyal na operasyon. Ang unit na yon ang nagbuo ng network ng mga ahente sa okupadong teritoryo, nagsagawa ng pagmamanman, at nagsagawa ng ilan sa mga pinakaunang lihim na operasyon ng Ukraine laban sa mga proxy na puwersa ng Russia. Walang kasiguraduhan dito, kaya nag-ingat ang mga Amerikano. May mabigat silang dahilan. Alam nila na maraming Russian agents sa intelihensya ng Ukraine, kaya nag-aalala silang baka sa loob lang ng ilang araw ay makarating sa Moscow ang anumang ibahagi nila. Kaya nagpasya si Kondratyuk na wag lang umasa sa tiyamba. Ibinigay niya isang bungkos ng pinakamahigpit na lihim na dokumentong militar ng Russia na para na ring regalo, bilang patunay na may mahalagang access ang Ukraine at disiplinado silang protektahan ito. Inilarawan ng dating CIA officer na si Ed Bogdan kay David Kiryachenko ng Forbes na ang damdamin ng mga Ukrainian noon ay halos kapareho ng naramdaman ng mga Amerikano matapos ang ika-11 ng Setyembre. Kinailangan mo nang malampasan ng mga opisyal ng Ukraine ang mga dekada ng pagdududang mula pa sa panahong Sobyet bago nagbukas ang mga Amerikano. Kapag laging nagbibigay ng tama at mahalagang impormasyon at marunong magtago ng lihim ang isa, mas nagbabahagi rin ang kabilang panig bilang kapalit. Kaya sa loob ng maraming taon, pinatunayan ng mga Ukrainyano ang sarili nila. Ito ang mahalagang bahagi ng kwento. Hindi lang tumatanggap ng tulong ang Ukraine mula Amerika bilang kawanggawa. Maraming Ukrainians ang may Russian bilang katutubong wika at magkaugnay ang kanilang mga wika. Marami sa kanila ay may pamilya, kaibigan, at alam sa kultura ng bansang kalaban nila ngayon. Mas naunawaan ng Ukraine ang Russia kaysa sa alinmang serbisyong kanluranin, kaya nagawa nilang magbigay ng impormasyon sa CIA. Kapalit nito, nagkaroon ng CIA ng bihirang pagkakataon makita ang loob ng militar ng Russia at kanilang desisyon, at na-intercept ang mahalagang ambag. Mga materyal na nagpapatunay sa pagkakasangkot ng Russia sa pagbagsak ng Malaysia Airlines Flight 17 noong 2014 sa silangang Ukraine at sa pagtugis sa mga operatiba nitong sangkot sa panghihimasok sa halalan sa US noong 2016. Nung bisperas ng malawakang pananakop ng 2022, iniulat na umabot na sa humigit kumulang 12 lihim na forward base. Lihim na mga forward base sa hangganan ng Ukraine at Russia na itinayo at nilagyan ng kagamitan sa tulong ng CIA. Dito minomonitor ng mga opisyal ng Ukraine ang kilos ng tropang Ruso at pinapatakbo ang kanilang mga network. Ayon sa isang ulat, mas marami pang impormasyon tungkol sa Russia ang nakukuha ng mga Ukrainian kaysa sa kayang iproseso ng mga Amerikano sa pangunahing istasyon ng CIA. Nagsimumula na ring magsagawa ng magkasanib na operasyon ang dalawang serbisyo sa ibang bansa na sa mundo ng intelihensya ang pinakamataas na anyo ng pagtitiwala. Mula sa panahong ito, lumitaw ang bagong henerasyon ng mga opisyal na ganap ng hiwalay sa nakaraan ng Ukraine sa Unyong Sobyet at ipinanganak na sa malayang Ukraine. Sa lahat, ang pinakamahalaga ay si Kirillo Budanov. Iniulat ng The New York Times noong Pebrero 2024 na si Budanov ay nagsilbi sa Unit 2245, isang elite na unit ng militar na intelligence na malapit na nakipagtulungan sa CIA pagkatapos ng 2015. Espesyalidad nila ang pagbawi ng kagamitang militar ng Russia gamit sa komunikasyon at iba pang bagay na maaring baklasin at suriin ng mga analyst ng Ukraine at Amerika. Si Budanov ang naging pinuno ng HUR at ang mga opisyal na sinanay noon ay nasa tuktok na ngayon ng halos lahat ng organisasyon ng intelligence at seguridad ng Ukraine. Sila ang arkitekto ng mga kampanyang ipapaliwanag namin na yon.
Katangian ng sistemang iyon sa Ukraine ang pagkakaroon ng dalawang pangunahing serbisyo na hayagang nagkakumpetensya sa isa't isa. May HER, Direktorat ng Militar na Intelihensya na pangunahing nakatuon sa ibang bansa, at SBU, Serbisyo ng Panloob na Seguridad. Ang kompetisyon sa panloob at panlabas na intelihensya at mga lihim na operasyon ay nagtutulak sa dalawang serbisyong ito na pagbutihin ang kanilang trabaho at maghatid ng resulta. Kung tatanggapin mo man o hindi ang ganung pananaw, ang tinatawag na tunggalian ay nagbunga ng pambihirang sunod-sunod na mga operasyon. At wala nang mas kitang-kita ang labanan na yon kundi sa dagat. Pero bago tayo makarating doon, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para mapanood ang lahat ng detalye ng militar sa mga operasyong babanggitin namin at manatiling updated sa lahat ng balita tungkol sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitika. Nung sinalakay ng Rusya noong 2022, halos wala ng hukbong dagat ang Ukraine. Nawalan sila ng karamihan sa kanilang pelota nang kunin ng Rusya ang Crimea noong 2014. At sa mga unang araw ng digmaan ay sila mismo ang nagpalubog sa sarili nilang punong frigate para hindi ito mapasa kamay ng Rusya. Sa papel, pagmamay-ari ng Rusya ang Dagat Itim. Binlokade ng hukbong dagat nila ang daungan ng Ukraine. Pinigil ang pagluwas ng butil na nagpapakain sa mga tao mula Hilagang Aprika hanggang gitnang silangan. At naglunsad ng mga cruise missile sa mga lungsod ng Ukraine. Noong Abril 2022, nasunog at lumubog ang barkong pandigma na Moskva. Punong barko ng hukbong dagat sa Dagat Itim. Tinaman ito ng Ukraine gamit ang dalawang sariling Neptune anti-ship missile. Habang mahalagang bigyang diin ang tagumpay ng mga puwersang militar ng Ukraine dito, ang mga serbisyong intelihensiya ng US ang nagbigay alam sa lokasyon ng Moskva. At ang mga serbisyo ng Ukraine ang kumilos batay sa impormasyong iyon. Ang Moskva ang unang punong barko ng Russia na nawala sa labanan mula pa noong digmaang Ruso-Hapones noong 1905. Dahil dito, umatras at nag-ingat ang Russia sa kanilang mga barko. Nagkaroon ng bagong problema ang Ukraine na nalutas sa pamamagitan ng drone pandagat. Dito tumampok ang revolusyonaryong pagkamalikhain ng mga Ukrainian. Ang SBU ay lumika ng drone pandagat na Sea Baby gamit ang piyesa ng jet ski, motorboat at mga elektronikong nabibili sa tindahan. Kayon ng tunggalian, gumawa ang HUR ng Magura drone para ituloy ang mga operasyon laban sa mga pantalan ng Russia, lalo na sa Crimea. Maliit, mabilis, mababa sa tubig, mahirap makita, at puno ng pampasabog ang mga makinang ito na kayang kontrolin mula daan-daang kilometro gamit ang satellite links. Dalawang magkaribal na ahensya ng Ukraine ang gumawa ng kanya-kanyang robot navy mula sa simula. Noong Pebrero 2024 lumubog ang missile corvette malapit sa Crimea dahil sa Magura VV-5 drones. Pagkalipas ng 2 linggo, pinalubog rin nila ang landing ship na Cesar Kunikov. Noong Marso, pinalubog nila ang patrol ship na Sergei Kotov, isang barko na tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $65 milyong ayon sa Ukraine, na winasak ng mga drone na napakaliit lang ng halaga kumpara doon. Ayon sa kanluran, pagdating ng Marso 2024, halos isang katlo ng Black Sea Fleet ng Russia ay napinsala o lumubog ng Ukraine, kaya lumipat ng lokasyon ang natira. Sa silangan ng Novorossiysk, daan-daang kilometro mula Crimea, masyadong malayo para pagbantaan ang paglalayag ng Ukraine o depensahan ang peninsula na dapat sana nilang pinoprotektahan. Ang kampanya at sunod-sunod na operasyon ng SBU ang sumira sa Kerch Bridge, simboliko at lohistikal na ugnayan ng Russia at sinakop na Crimea, na binuksan ni Putin noong 2018 nang siya'y magmaneho ng truck dito. Pagkatapos, gumawa ang mga drone ng mga bagay na di pa nagagawa ng iba noon. Sa huling araw ng 2024, isang Magura drone ang nagpaputok ng binagong heat-seeking missile at pinabagsak ang 2 Russian Mi-1 helicopter sa baybayin ng Crimea. Unang beses sa kasaysayan na naval drone ang sumira ng military aircraft. Sa sumunod na tagsibol, isang in-upgrade na Magura VV-7 na may American Sidewinder missiles ang nagpatumba sa 2 Russian Su-30 jets sa Black Sea.
ayon sa mga opisyal ng Ukraine. Bahagi lang ito ng kung paano direktang tumulong sa digmaan ng mga serbisyong paniktik ng Ukraine. Para sa mas malawak na larawan, kailangan nating bumalik sa lupa at sa kampanyang kinabibilangan ng pagkamatay ni Kirillov. Ang pagkamatay na yon ay maliit na bahagi lang ng talaan at may mga naunang pag-atake na hindi opisyal na inangkin. Noong Agosto 2022, isang car bomb malapit sa Moscow ang kumatay kay Daria Dugina, anak ng isang kilalang Russian nationalist ideologue. Pinaya kalaunan ng mga opisyal ng paniktik ng Amerika na may mga elemento sa gobyerno ng Ukraine na nasa likod nito. Pero itinanggi ito ng Ukraine. Noong tangsibol 2023, napatay ang kilalang Russian war blogger na si Vladlen Tatarsky ng isang bombang itinago sa estatwa sa isang cafe sa St. Petersburg. Noong una, sinisi ng Russia ang Ukraine at natukoy ang isang aktivistang politikal na Ruso na nagbigay ng estatwa. Ayon sa ulat ng Ukraine, makalipas ang isang taon, ang operasyon ay isinagawa ng mga lihim na serbisyo ng Ukraine at ginamit lang ang aktivistang Ruso bilang pinaka-disposabling piyesa ng plano na nagbawas pa sa impluwensya at prestiyo ng mga serbisyo ng Russia. Ipinakita ng pangyayari ang timbe ng mga operasyon gamit ang mga mamamayang Ruso laban sa pamahalaan na nagdulot ng 42 kaswalti para alisin ang kilalang military strategist, analyst at sinumang malapit kay Putin. At habang tumatagal ang digmaan, lalo pang bumilis ang mga operasyon at ang mga target ay umakyat pa sa mas matataas na antas ng pamunuan. Noong Abril 2025, isang car bomb sa Balashishka, silangan ng Moscow, ang pumatay kay Lieutenant General Yaroslav Moskalik, Deputy Head ng Pangunahing Operational Directorate ng Russian General Staff, na dating lumahok sa Normandy format ceasefire talks. Ilang araw matapos, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na may ulat siya mula sa Chief ng Foreign Intelligence tungkol sa paglikida ng mga opisyal ng Russia. Idinagdag niya ang dumarating ang hustisya, ngunit hindi diretsyong binanggit si Moskalik. Noong Disyembre 2025, isa pang car bomb sa Moscow ang pumatay kay Lieutenant General Painil Sabarov. Noong Hunyo 2026 na patay si Artillery Commander Damir Davidov sa Balashishka, halos 1 kilometro lang mula sa lugar ng pagkamatay ni Moskalik. Maaari mong itanong kung ano ang epekto nito sa militar. Ang pagpatay sa isang general ay hindi na nanalo ng digmaan at tama ang pagsusuring yon. Ipinunto ng Ukraine na mahalaga ito sa sikuluhiya ng mga Ukraino na nakikita ang pananagutan ng mga kriminal ng digmaan at sa mga taga-kanluran na natututo ng mas malawak na kakayahan ng Ukraine. Ngunit may mas malamig ding lohika rito. Bawat pagpatay ay nagpapahiwatig sa mga opisyal ng Russia na hindi ligtas ang uniforme at opisina sa Moscow para magplano ng digmaan laban sa Ukraine. Pinipipilit nitong gumastos ng napakalaking rekurso ang mga security service ng Russia sa pagbabantay sa sarili nilang hanay, pagbabantay sa kanilang mga tao at paghahanap ng mga tagas, imbes na ituon ang buong pansin sa prente. Pero ang mga lihim na serbisyo ng Ukraine rin ang naglatag ng kondisyon para sa pinakamalalaking sorpresa sa labanan. Ang mga ahente ng 5th Directorate at HUR sa sinakop na teritoryo ang nagpasa ng impormasyon sa pagtukoy ng target sa puwersa ng Ukraine. Kaya naging posible ang eksaktong malalayuang pag-atake gamit ang mga drone at bagong misil. Noong Agosto 2024 nang tumawid ang Ukraine sa hangganan papuntang Kursk, ang unang dayuhang pagsakop sa Russia mula ikalawang digmaang pandaigdig. Ang rekonesans ng mga serbisyong ito ang naglantad ng mga kakulangan sa operasyon ng rehiyon. Ang lihim at tradisyonal na digmaan ay nagtutulungan gamit ang intelihensya na itutulak ng Ukraine ang frontline, nayanig ang mga serbisyo ng Russia at nabibigyan ng tsansa ang sarili nilang operatiba na kumuha ng dagdag na impormasyon para sa susunod na paglusob. Nagsanib-sanib ang lahat ng ito sa simula ng Hunyo 2025 sa ngayoy tanyag na operasyon Sapot ng Gagamba. Sa loob ng 18 buwan, lihim na nagpasok ng drone at launch equipment ang mga operatiba ng Ukraine sa Russia. At itinago ang mga ito sa mga kahoy na kubo
na kunwaring ordinaryong prefab na bahay sa mga truck. Sa araw ng pag-atake, bumukas ang mga bubong ng mga kubo sa mga pwestong paghahanda malapit sa ilang base ng himpapawid ng Russia. Isa sa mga target ay ang Belaya sa silangang Siberia, higit 4,000 kilometro mula Ukraine. Dumagsa ang mga drone at napinsala ang 295 at 222 M3 bomber ng Russia na ginagamit sa pag-atake ng cruise missile sa mga lungsod ng Ukraine at isa sa ilang maaring magdala ng nuclear missile. Ayon sa SBU ng Ukraine, Tinamaan nila ang 41 sasakyang panghimpapawid, halos isang katlo ng fleet, na nagdulot ng pinsalang tinatayang $7 bilyong. ayon sa James, Gamit ang satellite imagery, tinatayang 12 sasakyang panghimpapawid ang nasira at may ilan pang napinsala sa pag-atake. ayon sa isang mataas na opisyal ng NATO, 10 hanggang 13 sasakyang panghimpapawid ang nasira at mga 40 ang napinsala na nagpatigil sa 1/5 ng operational long-range aviation ng Russia. anumang bilang ang piliin mo, Ang mahalaga ay hindi na gumagawa ang Russia ng mga bomber na ito. Kaya bawat pagkawala ay permanente at nakakasama sa kanilang kakayahang magpalawak ng kapangyarihang militar. Ang huling kampanya ng mga lihim na serbisyo ay laban sa ekonomiya ng Russia at dito muling lumitaw ang bakas ng CIA. Ayon sa investigasyon ng New York Times, tumulong ang mga opisyal ng CIA at militar ng Amerika sa Ukraine na pinuhin ang kanilang kampanya laban sa sektor ng enerhiya ng Russia. Imbes na basta tamaan ang refinery, nakatutok ang plano sa mga bahagi na mahirap at matagal palitan. Sa isang kaso na inilarawan sa ulat na yon, isang eksperto mula sa CIA ang tumukoy ng isang particular na coupler ng refinery na kapag nasira ay maaaring magpatigil sa operasyon ng pasilidad ng ilang linggo. Ganito rin ang lohika sa shadow fleet ng Russia. Mga lumang tanker na gamit ng Moscow para ilibot sa buong mundo ang langis na sakop ng mga parusa at panatilihing dumadaloy ang salapi sa digmaan nito. Pinayagan din ng CIA na tumulong sa ilang bahagi ng pagsisikap na yon. Ang sinimulan noong 2014 bilang pagtulong sa muling pagbubuo ng sirang serbisyo ng paniniktik ay naging magkasanib na kampanya pagkalipas ng 10 taon para sakalin ang pinansyal na ugat buhay ng makinariyang pandigma ng Russia. Mahalaga rin ang mas malawak na aspeto ng politika. Matapos ang banggaan ni na Pangulong Donald Trump at Pangulong Zelensky noong Pebrero 2025, pansamantalang sinuspinde ng Washington ang kooperasyon sa intelihensya sa Kiev at nagmukhang tapos na ang ugnayan ng CIA at SBU. Ngunit panandalian lang pala ang paghinto. Noong Marso 2025 na ibalik ang pagbabahagi ng intelihensya, kaya muling nagpatuloy ang kooperasyon ng CIA at intelihensya ng Ukraine. Simple lang ang dahilan. Dahil kung gaano umaasa ang Ukraine sa suporta ng CIA, ganon din naman nakikinabang ang CIA sa pagkakaroon ng mga operatiba ng Ukraine na nakapwesto ng malalim sa loob ng Russia. Mas nauunawaan ng Ukraine ang Russia kaysa sa kanluraning intelihensya, kaya't mahalaga itong katuwang sa mga operasyon hindi lang sa Ukraine at Russia, kundi kahit saan lumalawak ang impluwensya ng Moscow tulad ng gitnang silangan. Paano ito nakakaapekto sa digmaan? Ang liderato ni Putin ay nakabatay sa ideya na mas malakas ang Russia kaysa Ukraine at siguradong magwawagi sila sa pananakop. Kaya ng mga lihim na serbisyo ng Russia na makapasok sa Ukraine at panatilihin itong hindi matatag habang itinutulak papunta sa saklaw ng impluwensyang geopolitikal ng Russia. Ngunit kahit totoo yon, nun bago ang 2014 nitong nakaraang dekada, ay nakita natin ang pagbabago ng balanse pabor sa Ukraine. Nang lumitaw ang mga pinuno ng espiya ng Ukraine, ipinakita nila sa mundo na walang lugar sa Russia ang tunay na hindi maabot. Maaring balang araw, ang mismong mga pinuno ng espiya ring yon ang magpabagsak kay Putin dahil nawawalan na siya ng suporta mula sa mga taong tinulungan niyang umangat sa pamahalaan. Para sa karagdagang kaalaman, panoorin ang video na ito at siguraduhin mag-subscribe para manatiling updated sa lahat ng kaganapan sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitics.